Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang from Japan, Kaban Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Leo. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng mga idea o mga bagay o sitwasyon na nito aware, change of decision o mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto nyo talaga na positive reading lang gusto nyo madinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin, Leo. Daming kalat naman sa table ko. Sorry, naano ko ba yung mic? Okay. Andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay o sitwasyon ka na maaring pinag-iisipan. Meron ka mga bagay na nagkakaroon ka ng paninimbang o pag-iisip sa mga ito, no? Sa nakita ko dito. May mga gusto, either there's a project or may mga gusto kang i-pursue na isang sitwasyon sa buhay mo. Sa nakita ko dito, meron ka mga bagay o sitwasyon na gusto mong ayusin or mayroon kang isinasiayos, pwedeng na doon sa point na yun, may mga bagay ka na gusto mong baguhin, mga bagay na gusto mong i-transform, gawin, umpisahan, na doon ka sa point na iyon, no? Na doon din yung point na nagkakaroon ng mga katanungan sa isip or na doon yung point, may mga on and off action na sitwasyon sa buhay. Sa nakita ko dito. Ang nandito rin yung sitwasyon na you are more on focus din naman sa sarili mo and you are more on focus din sa mga tao na nasa paligid mo na gusto mong tulungan. Sa nakita ko dito, handun din kasi yung mga sitwasyon na meron ka mga inaaral sa iba, no? May mga inaaral kayo to grow, may mga inaaral kayo to transform, may mga pinag-iisipan man yan, ano, na gustong gawin na isang sitwasyon sa buhay, na handun din yung point na may mga pagpaplano kasi ako nakikita sa iyo, no? May mga pagpaplano din na na-excite ka sa nakikita ko dito. Parang nando yung point na may kini-create ka na isang sitwasyon sa buhay mo. There's a creation situation na maaaring naiisip mo, na gusto mong gawin. May mga bagay ka na naiisip na syempre mula rin yun sa puso mo, no? Nagkakaroon ka ng mga options in life. Kumbaga nandun yung mga opportunity na ay gusto ko to, ito, ganyan, ganito, ganyan, ganyan. Nandun sa point na, o may mga bagay ka na parang nagkakaroon ka ng choices in life na marami kasi siya. Hindi ko alam in what way. Maybe this is an idea or opportunity or creation or creativity na gusto mong gawin sa buhay mo. No, na gusto mo i-move forward. Maaari na doon yung point na may mga gusto ka na i-progress this time. May mga sitwasyon na gusto mong baguhin, isaayos, ganyan, na doon sa point na yun sa nakikita ko sa'yo dito. And then, ang nakikita ko rin sa'yo is may mga tao na hihingi ng tulong sa'yo or may mga tao, vice versa tayo, na tutulungan mo rin sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, ang nakikita ko dito is mas more kayong, alam mo yung nagpo-focus kayo sa sarili nyo this time. Kaso, minsan nangyayari, minsan hindi, nangyayari, hindi. Nandun ka sa point na yun. Parang, alam mo yung, ano tawag dito? Gagawin, hindi, gagawin, hindi, gagawin, hindi. Nandun kayo sa point na yun. Hindi ko alam in what way. Halimbawa, nag-exercise ka. Ngayon gagawin mo, bukas hindi mo gagawin, hindi mo gagawin, gagawin mo, bukas hindi mo gagawin. Ganun din, halimbawa sa pera, ganyan. Nagkakaroon ng moody situation, ano, sa ibang aspeto ng buhay mo, sa nakikita ko sa'yo dito.
Actually, ang dami mong naiisip. Ang dami mong naiisip na idea na you want to make it reality sa nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay ka rin o sitwasyon na iniilusyon, na handun din yung pagpapantasizing, or may mga dine-daydream ka na sitwasyon sa buhay mo. Iba sa inyo may travel ba kayo? Or maybe you're thinking about traveling or nahanda yung pag-uusap related to a traveling, ganyan. Malayo man yan o malapit. Nagkakaroon, so iba dito may mga hinihintay kayong sign, parang you're waiting for a sign or nahanda yung point na there is someone is waiting, no? Sa'yo or naghihintay talaga siya sa'yo or vice versahin natin, no? Someone is still holding you, no? Or maybe ikaw ito, kaya nandun pa rin yung hindi pa rin maka-let go or meron kang mga sitwasyon na hindi mo kayang ma-let go this time o hindi mo pa kayang ma-let go this time. Sa iba, sa inyo, tingnan natin here. Or vice versa. Meron kang 2, 15, 28, 31, 32, Leo, Libra, Aries, and Taurus. Okay. Okay, meron ka kinasisihan na isang sitwasyon this time na na-inspired ka no, sa iba sa inyo or nahanda yung point na iniisip mo sa iba sa inyo, naaring nahandun yung may mga iniisip ka na na-inspire ka or may mga naiisip ka na isang sitwasyon na gusto na ikinasisiya mo na maaring noon pa ito pero ikinasisiya mo rin siya ngayon na you want to success this time at maaring nandun yung point na gusto mo na siyang i-pursue this time maybe nandun yung pag-iisip to pursue something. Siguro may mga unfinished business in the past, pero may mga unfinished business na nakahata ka na nakaraan na this time is mas nagkakaroon ng enlightenment sa'yo to do yung bagay na yon, no? Sa iba sa inyo. And then magkakaroon ka ng quarrel or questioning when it comes sa isang lalaki. Hindi ko alam kung sino yung lalaki yan sa'yo. Pwedeng kasama mo sa trabaho, connected sa trabaho mo, kapatid mo, magulang mo, asawa mo, or anak mo man yan, kung sino man siya, no? Dito sa sitwasyon. Maybe ikaw rin yan, pwedeng nandun sa point na yon na nahahata ka ng nakaraan na sitwasyon sa buhay mo. And then nandito rin yung sitwasyon, may mga nag-open na door para sa'yo, no? Or maybe this an idea or enlightenment. Tulad ng sabi ko kanina, there's a success and victory happen. May mga positive outcome coming or nahanda yung pag-iisip to make it real yung, or make it success yung sitwasyon na yon sa iba, no? Nagkakaroon din sa iba sa inyo ng mga reflection from the past situation. Yung may mga yung feeling emotions sa iba or nagkakaroon ng mga reflection from the past situation, pwedeng nandun sa point na yun. Yung iba is may mga papuri. Ibig sabihin, either may pupurihin ka or may mga tao na pupuri sa'yo. Vice versa. Or handun din yung pasasalamat. Ano? Vice versahin mo rin yun sa nakita ko dito. And then also is mas more na this time is mas more na mag-enlighten yung intuition or yung instinct this time, mas more siyang nagpa-progress this time ano, sa nakikita ko dito. And then, something imagining. Yan, may mga ini-imagine kayo na isang sitwasyon sa buhay nyo. Marami man siya or isa, at ano yung pag-i-imagine. Iba sa inyo, you're the leader or a boss or nahandun yung lakas ng loob to do things to success. Andun din yung ano yun. Ano kasi yung ano yun? Yung leadership na energy mo, no? Hindi ko alam kung may inililid ka ba o may pamumuno ba o may group pwedeng nandun sa point. Baka may nililid ka na isang sitwasyon, ano, pwedeng nandun sa point na ikaw yung nagmamanage, ikaw yung gumagawa, ikaw yung nag-action, o ikaw yung nagdidesisyon. Pwedeng nahandun sa point na, o ikaw yung main character, kumbaga, sa story ay nahandun yung point na yun, ano, sa nakikita ko sa ito. And sinasabi rin dito, Leo, na you need to protect your money and also handun din yung yourself, no, sa nakikita ko dito sa iyo. Siyempre yung energy mo rin, nandun din yung point na yon. Tsaka also, maybe nandun din yung point na you
someone want to protect you or nahandun yung point na ikaw ito, someone's who's connected sa'yo na gusto mo talaga sila, handun yung protection nila. Handun yung pinoprotektahan mo talaga sila. Pwedeng ang anak mo, kapatid mo, magulang mo, pamilya mo, kung sino man yung karelasyon mo. No? There's a luck or also there's a chance and hope na pwedeng manalo. Yan, may mga mananalo. Eh na naman tayo, mananalo na naman kayo, di ba? May mananalo po. Malaki man o maliit yan, pero may nagpupu sa anak ko, pinupuan ako, syempre mananalo na talaga kayo kasi nagpupu siya. O, diba? Anak, huwag mong pupuan si mami. Yun ang nakikita ko dito, yan. Congratulations, ngayon pala congrats ko na kayo, no? And then also is, may hindi eh. May opportunity eh. Ako nakikita sa iyo eh. But there's an opportunity coming. May mga opportunity, may mga small happiness, o ano yung kinakasiyahan mo talaga. Higit pa sa hiling mo darating. O yan na. O yung mga ano, o yun, binabasa ko lahat ng comments niyo. Congratulations sa mga nagwagi. Yan. Yung mga nagwagi na nakaraan. Congrats. Yun, may mga positivity, may pagtulong tulad ng sabi ko kanina. Also, there's an abundance, luck, growth, achievement, and sa iba dito is may mga extension situation. In what way, in what part, hindi ko alam. Basta there's an extension o may mga bagay na magkakaroon ng extension situation sa iba sa inyo. Yun. Pero ang ganda ng ano mo, kasi nandito yung paninindigan, no? Nandito yung paninindigan when it comes to your desire and you take it action this time. Alam mo ba na may tao dito na nakikipag-competition sa'yo o nakikipag-competitive sa'yo? Siguro naman alam mo naman kung sino to, 'di ba? Pwedeng lalaki. Pwedeng nandun yung point na pwedeng hindi siya nagpapatalo when it comes sa'yo. Nandun sa point na yun. Or yung, in what way yung competitive niya or nakipag-competition kasi sa sa'yo eh. Siguro sa pag-uusap, mga point na magaling ako, mas marunong ako, mas may alam ako. Pwede, example ko lang yun. Example kayo, pwede rin na sa trabaho mo yan. Diba? O pwede baka ikaw rin yan, di ba? Nandun sa point na yun. May sinasabing summer. Maybe there is something happen when it comes to a summer. Good news. Pwede ganun. O may mga malalaman kayo na katotohanan. Siyempre, katotohanan also sa sarili natin is enlightenment yun. Energy ni Leo. Last week. 8 of Swords. Okay, when it comes sa iyong energy, may mga bagay o sitwasyon ka na babalansihin mo daw by this last week. May mga bagay ka daw na isip. Yung energy mo kasi may mga bagay ka na iisipin, na babalansihin mo, na gusto mong gawin. Yun. Also, nahadun din yung thinking about satisfaction. Nahadun ka sa point na yun. May mga bagay ka na ipupursige. May mga bagay ka na pipilitin, may mga bagay o sitwasyon ka na sa iba sa inyo is siguro may mga gawain noon na muling magkakaroon ng gagawin muli ngayon. O kaya nahandun yung point na, ano tawag dito? May mga tao o may tao na makikipag-communicate muli sa'yo. Mga nakaraan na sila, pero makikipag-communicate sa'yo. Kung ilan man sila, na doon sa point na yun. Also, ang energy rin na nakikita ko sa'yo, masaya naman siya. It's more on thinking kasi ikaw ang nakikita ko sa'yo ito. May mga bagay ka na iisipin na ikasisiyam mo, mga bagay ka na iisipin na medyo, hindi naman lahat actually, no? Nandun yung point na konting pagkalito ang magaganap o mangyayari na doon ka sa point na yon. May mga pagkalito, may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng choices. Yan, in the last week of February, na doon yung point na sana hindi lahat,
sana hindi lahat na magkakaroon ng frustration or andun yung thinking of negativity. No, sana wala yon. Kasi andito naman yung dalawang good cards na nakikita ko dito. Energy nyo rin, sa nakikita ko sa'yo dito is, may mga tutulungan ka o may mga tao na hihingi ng tulong sa'yo or may tao, ilan man sila, na hihingi ng tulong sa'yo because dahil meron silang pinagdadaanan na painful situation in life. Or ikaw ito sa kanila. Or pwede may mga pag-uusapan na ganong sitwasyon, ano? Sa iba naman sa inyo is, you were receiving something. Pwedeng may marireceive ka na gift na ikasisiya mo, o may makakamit ka na ikasisiya mo, o may iisipin ka na ikasisiya mo, or ikaw ito ang magbibigay sa kanila, sa kanya, o kung kanino man yan. Nandun yung energy na nakikita ko sa'yo. Yun, nandun naman yung harmony situation. Sa iba sa inyo, marirevisit mo daw yung mga nakaraang sitwasyon. Ganyan. Pwedeng kapatid, magulang, the past situation, ganyan. Magkakaroon ka na reminiscing from the past. Anong parating sa kanya? Anak ato di iyo. Parating kay Leo. The 9 and the 9, no? Oh, okay. Pwedeng explain niyo po sa akin. Okay. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo, Leo. Parating sa iyo, may tao, lalaki. May lalaki na kokonek sa iyo. Ay, sorry na ano yung throat ko. Di ko alam in what way pero kokonek siya sa'yo. Pwedeng kilala mo na siya dati, pwedeng nagkakausap na kayo, pero nandun sa point na nagkakaroon siya ng they feel heartache or they feel pain sa sitwasyon. Hindi ko alam why. Pwedeng marireceive mo yun. Pwedeng may problema siya. No? Pwedeng may mga pinagdadaanan siya. Or nandun yung point na nagkakaroon siya ng disappointment sa buhay. Ganon. Kokonek siya sa'yo. Yun ang nakita ko. Maybe by the email, or kaya is in front, pwedeng nandun sa point, or nandun yung point na itong lalaki na to is may mga bagay siya na gusto niyang hilingin sa'yo, nandun sa point. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Also, parating sa'yo is magkakaroon ka na pag-isolate sa isang bagay, isang sitwasyon mo sa buhay mo na you want to accomplish. Gusto mo ma-accomplish yun, gusto mo ma-achieve, o gusto mo ma-fulfill yung sitwasyon na iyon. Parang nandun yung point na naumpisahan mo itong sitwasyon na to, iisipin mo siya na gusto mo siyang matapos. Nandun ka sa point na yun. And then also, ang nakikita ko rin dito, ang parating din sa'yo, you need to be aware, no? Sa nakikita ko rin dito, kasi magkakaroon ng mga disagreement, conflict, maliit man o maliit yan, may tao or mga tao na kukumprontahin ka nila sa the way na mga actions, movement, or mga salita mo man yan. Basta andun yung point. May mga pagkairita akong nakikita kasi, no? Andun din yung sitwasyon na mga tension, no? Akong nakikita dito sa'yo, may mga matatas ang ego, ganun. So, nakita ko dito. Basta try to make it balance lang, May mga aggression, may mga, sa struggle May struggle, but you need to be aware, no? But come in this struggle situation, sa nakikita ko sa'yo dito. Ingat ka rin, and you need to be aware din sa nakikita ko dito, kasi yung iba sa inyo, makakaramdam kayo ng pananakit ng ulo or paa. Or, there is someone, babae, hindi ko alam sino siya sa inyo, pero sa babae, pwedeng ikaw ito or someone na babae,
na malapit sa'yo na may sakit. Ako nakikita. But hindi ko naman sinasabi na na magiging masama yung niya. But nakikita ko naman, it's okay naman siya kasi hando naman yung supporting situation okay naman yung nakikita ko dito. May mga hihingi rin ng suporta or may bibigyan ka ng suporta. Ang nakikita ko rin dito is magkakaroon nga ng mga disappointment. May mga unexpected hindi ko alam why, but there's an unexpected. Sabihin ko pain, intense, tulad ng sabi ko kanina, pwedeng mga kalungkutan, trauma, disappointment, depression. Sa iba dito is may mga tao na aalis, iiwas, magle-let go, or ikaw ito sa kanila, or ikaw ito sa kanya. Vice versahin natin yun nakita ko, magkakaroon din mga separation, heartache, ganyan, may mga alienation, may mga pagkalito talaga, makakaramdam ng mga kalungkutan or unhappiness situation, pwedeng ganun. Siguro may mga tao na di ba? Mga tao na makakausap mo or makakasalamuha mo or maybe may mga marireceive ka na text messages, mga ganun. Basta makakaramdam ka ron ng mga unexpected. Iba sa inyo is meron daw kayo mga i-evaluate, ganyan. May iba sa inyo is meron kayo mga multitask o mga multiple priorities na gagawin this time. Baka maging busy yung iba, sa nakikita ko sa iba sa inyo. Ay, ano ba yan ate? Ano ba yun? Ba't pa tinago ko? Alam mo, may reward and success ka na parating sa'yo. Hindi siya ganun kalaki pero there's a reward and success ako na nakikita sa'yo. But at least, di ba? Tingnan natin, dapat mong iwasan. Dapat iwasan ni Leo. In this week, dapat iwasan ni Leo. Anak, ang haba ng buntot mo. Naku, tulog pa yung anak ko. Nasa gilid ko. Madadaganan ng kasi. Card. Dapat mong iwasan. Okay, Leah. Dapat mong iwasan, syempre iwasan mo yung ma-imbalance ka, Iwasan mo yung ma-imbalance ka, iwasan mo na hindi ka mag-trust sa sarili mo kahit na may mga tao na hindi sila trust sa'yo, di ba? Wala naman, hindi naman kanila kilali, di ba? Who cares? Arte ni ate, And then also, iwasan mo yung mga taong sinungaling. Sa sarili mo din, syempre, huwag ka magsisinungaling. Kung hanggat kinakailangan, di ba? Iwasan mo na hindi ka mag-focus sa mission mo sa buhay mo, sa mga gusto mong gawin sa buhay mo, sa mga bagay o sitwasyon na you want to accomplish or to achieve, sa mga desire o sa mga manifestation mo. You need to focus dun sa sitwasyon na yun, Iwasan mo rin, syempre, yung hindi magkaroon ng mga harmony and peace in life, and then yung mga pagja-judge or yung mga taong judgmental, yung mga pagmamaliit sa sarili or pagmamaliit ng mga tao sa'yo o pagmamaliit sa kanila, iwasan mo rin yun. Kung may mga bagay na kailangan namang gawin na, huwag nang ipagpaliban. Kung may mga bagay na kailangan na finish it, ganun. Iwasan mo rin na, syempre, yung ma-manipulate o makontrol ka ng sitwasyon. Yung mga salita mo rin, iwasan. Ay, mag-ingat ka rin doon you need to aware dun sa sitwasyon na yun. Tsaka yung mga tao na kala mo sino sila kung makapagmando sa'yo, ganyan. O, wag ganyan, ganito dapat, ganyan dapat. Bakit ganun? Bakit ganyan? Bahala sa kamo sila na kamo ang marunong. Mga ganun sitwasyon, di ba? Or kung ikaw ito, wag mo lang gawin, Iwasan mo lang din. Yan, isa rin yung sa self-doubt, yan, iwasan mo yan. Iwasan mo na matakot ka for a change, ganyan, o yung mabeing held back ka ng nakaraan, yung wala kang gawin, yung hindi ka magkaroon ng more on discovery when it comes to yourself, you need it, Sa nakikita ko sa'yo dito. Yan.
Siyempre, yung mas stagnant, iwasan mo rin. Tsaka yung mga tao na ano, siyempre, yung mga rude, yan, umiwas ka dyan. O being a rude, yan, iwasan mo rin yun, ano, yung mga pagiging mapusok also, no, sa sarili mo, pagiging mapusok, iwasan mo rin yun. Maraming klase kasi ang mapusok, baka hindi nyo maintindihan, ano. Siguro alam nyo naman din, huwag kang salap, sa pera, sa mga tukso, sa mga bagay-bagay, yan. Huwag kang masyadong mapusok o huwag kang masyadong um, yung hindi mo pag-iisipan yung isang sitwasyon bago mo gawin o desisyonan o aksyonan. No? You need to think very carefully ang sinasabi talaga dito. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, o sino man itong love na to. Love ni Leo, February 22. Please show me. Ay, devil! Love mo, devil! Leo, Leo. Tingnan natin. Universe, bakit devil? Anak, gumen, may pupo dyan. Pupalo. Universe, bakit ang love is devil? Kay Leo. There's something. Ala, ang galing oh. Tingnan mo. So, nag-away yung mga anak ko. Hey, when it comes to love, oh my God. Ganito. Okay, kung kayo is single, maaring may nakakausap na kayo? Isa, dalawa. Maaring may nakakausap na kayo, isa or dalawa siya, in a middle age actually to no? Tsaka medyo, siguro same age mo or mas bata sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Sa energy niya, hindi ko nakita. Sa iba dito may makikilala kayong bago. Kasi may tao dito na maaring nakakausap mo na siya, pero may pagka-immature no? Hindi ko alam kung yung, isa dito is may pagka-immature. Or hindi man siya immature, they feeling young. Alam mo yun, nando sa point na yun. Alam mo yun, hindi same dun sa age niya. But they feeling young. Yun na nakikita ko sa kanya, no? Yun, wala naman ako nakitang bad, but kasi nandito kasi si Devil, mag-ingat ka pa rin. Pwedeng itong tao kasi na to, isa sa kanila, maaaring may pagkasakim at makasarili. Controller. Yun na nakikita ko Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, oo, masyado kasi naging toxic yung connection. Handun din yung point na minahal niya lang talaga yung sarili niya. Sa nakita ko dito, handun yung feeling emotion, handun yung pagkakat ng sitwasyon, naging immature itong tao na to hanggang sa nagkaroon ng attraction with someone. No, maaring may anak na rin to. Hindi ko lang alam kung isa or dalawa sa iba sa inyo. Ako nakikita dito. Handun din yung pagbabackstab. Binalyo mo itong tao na to, handun yung pagbabackstab. Pero alam mo ba na naaalala ka pa rin itong tao na to? They're still reminiscing you. Handun pa rin, either namimiss ka niya or naaalala niya talaga yung mga nakaraan na sitwasyon. They backstabbing talaga, no? Karoon talaga ng mga deep ones, sadness, pain, rock bottom, sobrang iba dito, there's a violence, hoping hindi ganun kasakit. Hindi ganun kasakit no? Baka na, siyempre natampi kayo, na tadyakan kayo, diba? Na nabato kayo, diba? Wag naman, pag ganun naku po. Ingatan nyo na lang din yung sarili nyo, no? Iyon. Pero naaalala ka nitong tao na ito. Andun pa rin yung still reminiscing pa rin sa nakaraan. No? Or maybe nandun talaga yung painful, nararamdaman mo talaga sa kanya, hindi man violent situation. Makasarilat sa akin kasi itong tao na to Kung kayo naman is in relationship na walang third party, pero dito kasi, sige, wala mo ng third party. Kung ito is walang third party relationship, nandun yung point
na isa sa inyo is stagnant, no? Ang sa nakikita ko dito, isa sa inyo is stagnant, they feeling emotions, or nahando yung point, hindi ko alam in what way bakit siya na-stagnant, pwedeng nahando yung point na nagkakaroon ng blockage sa kanya, or maybe there's a blockage when it comes in this connection, nandun sa point na yon, or hindi yung may mga bagay na may related si mother figure, pwedeng may magulang mo or magulang niya o kapatid niya, ganyan na hindi hindi gusto yung connection na ito, no? Or nahandoon sa point na ayaw niya sa'yo, di ba? Yun, ganun lang yun. Yun ang nakikita ko dito sa iba sa inyo. Ilan kayo magkakapatid? Isa, dalawa, tatlo. Apat? Tatlo? Pero may mga bata eh. Ibig sabihin, yung iba dito marami. Either nagkaroon ng yung magulang niya nagkaroon ng third party relationship, iba ganun. Kasi ang daming tao ako nakikita dito. May mga same age, almost, just biglang bata nang nakita ko kasi. Yun ang nakikita ko dito sa inyo when it comes sa relationship, ano? Siyempre, hindi mawawala yung pagsisinungaling, no? Pwedeng isa sa inyo is may mga pagsisinungaling, nagkakaroon ng pagkocontrol. Pwedeng when it comes to a mother figure din kasi maaaring nado yung point na gusto niya kontrolin yung relasyon na ito, tutol o ayaw o nagkakaroon o magkakaroon ng hidwaan when it comes to a mother figure, no, dito sa sitwasyon. So may mga third party relationship naman. Oo naman kasi andyan nga si Empress, 'di ba? Tapos andito ka rin. Oo, may third party talaga. Yun ang nakikita ko dito. Pero alam mo naman daw eh. Alam mo daw ito na ganun. Ibig sabihin, pinasok mo na alam mo. Or sa iba dito is nalaman mo na lang din. Pero nando yung point na, alam mo yung kahit na gano'n yung sitwasyon, pinipilit mong magkaroon ng resetting o magkaroon na maging okay yung sitwasyon. Kasi hindi ko nakikita na i-end yung situation na to. Hindi ko pa nakikita na magkakaroon ng ending. Ganun? Ba't ganyan? Money ni Leo. Ano po ito? Okay, when it comes sa money mo. When it comes sa money mo, ingat ka na lang ano, sa nakita ko sa'yo dito kasi is maaring may mga bagay o sitwasyon ka na hindi mo na i-pursue, na maaring yun is makakatulong more to success related to your money. Halimbawa, tinatamad ka, tapos o kaya may mga idea ka na gusto mo i-pursue sana pero hindi mo nagagawa, mga ganon. O may mga project na hindi na uumpisahan, o may mga idea, o yung mga hindi nakapagpo-focus, mga ganon. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito is, pwedeng yun yung maging cause sa'yo na ikabaksak mo, no? Yun ang nakikita ko dito sa'yo. But you need to be aware. And sa iba naman sa inyo is, mag-ingat ka na lang, may ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka na isang sitwasyon sa buhay mo na related ang money siya, na ito is maaring may tao na magsisinungaling related to a money, or nandun yung point na may negativity when it comes to a money. Yun. Kumbaga nandun yung mga, there's a missed opportunities. Aray ko, nangati yung kilikili ko talaga. Kilikili ko pa talaga nangati. Yun na nakikita ko dito. Halimbawa, may taong kumonek sa'yo, connected ang money. Pwedeng magsisinungaling siya, pwedeng kulang, utang siya, o kaya hihiram siya, o magbabayad siya, pero kulang, pwedeng nandun siya. Kasi miss opportunities, diba? O kaya is when it comes to your money is there's a creative block situation ako na nakikita sa'yo, but you need to be aware, no? Sa nakita ko dito. Ingat ka na lang.
Kasi nandun din yung point na may mga bagay o sitwasyon na connected yung money, hindi mo mapag-iisipang maigi. Tapos ipo-force mo siya. Ingat na lang din. Be responsible pagdating sa money. Baka hindi niya mag-gets na naman ha. Halimbawa, bibili ako ng cellphone. Pero naakit ako kasi bago, di ba? Tapos hindi ko pinag-isipan kung ano yung mga nasa loob niya, or makakagood ba, or pangit ba, ganun. Pero binili ko siya. Pwedeng magkamali yun, pwedeng masayang yung pera mo. Mga ganun sitwasyon. Pwedeng may mga gusto kang i-rush na isang sitwasyon, o bigla ang sitwasyon, o mabilis na isang sitwasyon. Kasi may mga mabilis ang sitwasyon na connected ang money na magaganap. Na basta may mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka. Ingat na lang din pagdating sa money. You need to be aware. Advice. Baka yung isipan mo dito when it comes sa money, ma-unblock ka, tapos hindi mo inakala na ganun na mangyayari, di ba? Ingat ka na lang. When it comes sa advice is sinasabi dito na you need to put a guard when it comes to yourself. Pag-isipan mong maigi talaga kung may mga bagay o sitwasyon na need to recover, kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo munang siyasatin, maghanap ka muna, dapat ba, kailangan ba, ito ba, yun ba, dito ba. Pag-isipan mo daw muna maigi, no? Ang mga sitwasyon sa buhay mo. Kung ano man yan. Tsaka handun din yung point na may mga bagay na kailangan ng resolution situation, o you need to find peace. Also, ang sinasabi dito, kung may mga bagay na kailangan mo ipursige, na alam mo na yung makakagood, it's good. Pero kung alam mo naman na hindi, pag-isipan mo maigi. Diba? Yun ang nakikita ko dito. And also, ang nakikita ko rin is maghigpit. No, kailangan mo rin maghigpit sa sitwasyon, o maghigpit kung saang aspeto na buhay. Huwag ka madi-disconnect sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. What comes din sa advice is, minsan lumabas-labas ka rin, no? Sa nakita ko dito, together with it comes to your, sa mga tao na nakakonect sa'yo. Yung iba kasi sa inyo siguro na yung point na gusto lang minsan mag-isa, o kaya want to be alone sometimes, o yung mga tao lang na gusto mong i-connect yung sarili mo, dun ka lang, pwede nandun sa point. Kasi nandun you putting a guard when it comes to yourself din kasi sa iba sa inyo. Tsaka, kung medyo puyat ka, o kaya is nagigising ka palagi ng maaga, o napuputol yung tulog mo, bawi na lang din, no? Sa nakikita ko to, o kung night shift ka. Arigato namaste, God bless.